Pero yung iba dyan ng mga big time content creator na nagtataka bakit daw sila na demonetize. Diyos ko, nagtaka pa sila eh. Ang dami nga nilang mga pinagsasabi na maling impormasyon. Tsaka guys, feeling ko yan nakuha nila dun sa yung sinabi nila na pag ginamit din natin yung music na yun eh lalaki daw ang income natin. Kasi nga, yun nga, dahil nga dun sa nakita nila na biglang pagtaas ng income nila doon dati sa licensed musics na yan. O baka doon sila nadali kasi false information yung pinakita nila guys. Yung mga pinagsasabi nila doon, million viewers ang nakapanood nun. Baka doon sila nadali kaya lahat sila mga big time creator ay ni swak sa banga. Naku, grabe. Buti na lang ako, hindi ako nag-content ng ganyan. Sa bagay, hindi pa naman nila ako i-demonetize. Hindi pa ako monetize. Grabe ha, tsaka marami din naman po talagang mga content creators na kung ano-ano pinagsasabi sa mga tutorial hanggang sa pinapakialaman na nila ang rules ni Meta. Na kesyo bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Ibahin nyo na yung content nyo. Tapos kanya-kanya kayong bardagulan, nagtataka pa kayo kung bakit kayo na demonetize. 'Di ba nakalagay sa policy ni Meta na bawal yung mga yung mga bullying? Sa yung mga words of bullying, yung aning biro, bawal, yung hindi sinasadya na hindi mo alam na bawal pala yun or masama pala ang meaning nun sa kanila, nade-demonetize na yung tao. Lalo pa yung talagang binabardagulan niya ng pinapronta ninyo yung mukha ng tao na kinaiinisan nyo na si ganito, si ganyan. Guys, pang-aaway na yun online. Hindi ka cyber libel na yun. Kung tutuusin. Pang-aaway na yun guys at paninira online yung mga ginagawa nyo. Paano kayong hindi madidemonetize? Tigilan nyo na po ang pang-aaway. Kahit po tayo hindi sumasang-ayon sa mga sinasabi ng iba, hindi naman po natin kailangan pangalandakan yung mukha nila, yung pangalan nila. At yung hindi natin po kailangan ipilit yung point natin. Sabi na lang natin na ay sa sarili kong opinion, ay parang may mali, ganyan. Mali naman po yata yung sinasabi nyo. Tsaka pwede po kayong i-report po ng mismo mga followers ninyo kung sila ng mga followers ninyo may alam sa policy ni Meta. Pwede nila kayong i-report ng false information. Nagtataka pa kayo kung bakit po kayo na-demonetize or na-restriction o kung anong policy issue yan. Sa sunod kasi, ituloy nyo na lang yung ginagawa nyo na nagpapatawa kayo. May tinutulungan kayong mga tao na umangat. Wala puro mga bardagulan na ang pinagagawa ng mga malalaking content creator ngayon Kaya ayan, nangyari sa inyo. Sabay-sabay kayo na demonetize. Kanya-kanya kayong bardagulan. Di kayo sinabi nga walang bullying. Di kayo ang ginagawa nyo bullying. Tapos magtataka kayo, sasabihin nyo wala kayong violation. Wala kayong alam na violation ninyo sa mga videos nyo. Pero kanya-kanya kayong bardagulan dyan, mga malalaking content creator. Grabe na yan. Nasa na yung pagiging influencer ninyo kung puro bardagulan ang pinakasasabi ninyo online. Pati ako nambabardagul na rin yata. Tama na ito. Bye-bye.